Ang pagbibigay ay hindi lamang limitado sa mga salapi, kayamanan, o mga gamit na meron tayo. Ang mas mahalaga ay ang pagbibigay ng ating sarili para sa Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nang tumingin si Jesus, nakita niya ang mayayamang naguhulog na kanilang kaloob sa lalagyan nito sa templo. Nakita rin niya ang isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Ang wika ni Jesus, sinasabi ko sa inyo, ang dukhang balong iyon ay naghulog ng higit kaysa sa kanilang lahat. Sapagkat bahagi lang ng di na nila kailangan ang kanilang ipinagkaloob. Ngunit ibinigay ng balong iyon na dukhang-dukha ang buo niyang ikabubuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyupo po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ang Panginoon ay hindi tumitingin kung gaano kalaki ang salapi na inibinibigay natin sa simbahan. Imbes kung gaano nga ba tayong bukas sa ating mga palad sa pagbibigay. Sa ating ebanghelyo, nakita ni Jesus ang bilang matapat na isang dukhang babaeng balo na naghulog ng 2 kusing. Dito ay nasasaad na ibinigay ng balong iyon na dukhang-duka ang buo niyang ikabubuhay. Mga kapatid, gaano nga ba tayo mapagbigay sa Panginoon? Naalala ko tuloy nung ako'y nasa Cagayan de Oro para sa pastoral formation year ko before ako nagiging isang ganap na reliyosong pari. Sa 3 buwan ay na-assign ako sa isang parokya na hinahawakan din ng aming congregation. May isa kaming tinatawag doon na volunteer na kinuha ni Father, ang parish priest, para maglaba ng aming damit o kasuotan. Kaya sa aming kwentuhan, tinanong ko si ate, "Kamusta po ate?" Sabi ko, "Bakit naman po kayo nag-volunteer sa paglalaba ng aming damit?" Alam nyo, nabigla lang ako sa sagot niya. Ang sabi niya sa akin, "Brother, wala naman akong gaanong kalaking salapi na ibibigay sa simbahan natin. Kundi ito lang ang maibibigay ko para makatulong sa parokya, lalo na sa paglilingkod ng Panginoon." Mga kapatid, ang pagbibigay ay hindi lamang limitado sa mga salapi, kayamanan, o mga gamit na meron tayo. Ang mas mahalaga ay ang pagbibigay ng ating sarili para sa Diyos. It is to learn to be more dependent to God. Hindi ka natakot mawalan kahit anong bagay dahil alam mo ang Diyos na ang bahala sa iyo. Ito ang nakita ni Jesus sa isang dukhang babaeng balo, na kahit wala siyang takot, ibigay ang 2 kusing at ibahagi ito sa Diyos. Para sa Kanya, walang dapat mawawala sa iyo kapag ikaw ay nag-aalay ng handog para sa Panginoon. In short, kapag nagbahagi ka sa Diyos, ay hindi ka pababayaan ng Diyos at mas lalo ka pang ipagpapala. God is too generous for all of us. Why are we selfish of giving ourselves to Him? Ang 2 kusing ay isang tanda
na handa na siya ibahagi sa Panginoon kung anong meron siya. Tunay nga naman, walang dapat katakutan kapag ikaw ay nagbibigay ng buong sarili para sa Panginoon. Alam ko, patuloy natin magbahagi, patuloy tayo magbahagi at magtiwala sa Panginoon, lalo na hindi tayo matakot kapag ito'y inaalay natin sa Kanya. Amen.